Yung kapag-aanan natin is about betrayal can be God's redirection, or betrayal can be God's redirection. Sino nakatilaw nga gin-betray dire o gin-reject? Sino na nakatilaw dire nga gin-traitoran o kung gin-reject na siya? Kahapon wala sa manag-traidor sa inyo? Nga abi nyo kamo ang kadate? Kaya gali lain ang kadate? Nga amal mo, ay abi ko akong kadate, best friend ko gali ang kadate. No? Sinong naka-try siya na ngaging betray? Duwa lang na! Ang tao sa kalimutan ko, no? Ang nag-betray kag ang ginabetray. So kung wala ka na-betray kahapon, base ikaw ang nang-betray. O kung ang traidor. No? Wala man ta sa maging traidor kahapon. No? Nga hambal mo, ay hindi ko kagwa. Hindi ko kalakat subong, may nagagad sa imo. Pwede ta kagwa subong, may ma-lunch. Ay hindi ko kagwa, kaya mali mo na. Tapos lain gali ang pag-chat sang isa, dito gali mo upod sa isa, no, ng betray. So, betrayal, ang pag-traidor can be God's redirection. Basta hindi lang gali ang maayo nga mga butang ang nagadirect sa aton, but also ang mga pag-betray, ang pag-traidor, ang pag-reject sa aton can be also God's redirection. Amo ana ang na-encounter ni Joseph sa iyang kabuhi. Now, anong punto naton? Number 1 point is, betrayal hurts most when it comes closest to you. But betrayal hurts most when it comes closest to you. Di ba mas masakit? The more nga nagka-close ang relationship mo sa isa ka tao nga mag-betray sa imo, the more nga sakit ang mabatyagan mo. Di ba? Di bali, betray ka sa tupad-balay mo. Traidoron ka sa tupad-balay mo, nga siling mo, miga-miga mo git. Migo-migo mo git. No? Pero pag talikod, gina-traidor ka malang agit. Di bali, traidoron ka sa best friend mo. No? Huwag lang sa family mo. The more nga nag-close ang relationship sa tao sa imo, the more nga nagasakit ang pag-betray sa imo. Di ba? Ang pag-traidor. Traidoron ka lang sa office mates mo. Traidoron ka lang sa pinamo ka-close nga amiga, sa classmates mo ka. Traidoron ka lang sa pinana mo nagid ka Huwag ka lang traidoron sa asawa mo. Di ba? The more nga nagalapit ang relationship, the more hurts. Kaya tanan na encounter ni Joseph. Sino nag-betray sa iya? Mismo ang kapatid niya. Mismo ang mga utod niya nag-traidor sa iya. Kapag ano kasakit, di ba? Magambal ka, okay lang. Miga. Gitraidor ko sa akon nga classmate, gitraidor ko sa akon nga tupad-balay. Hindi lang magtraidor ang family ko. Ang asawa mo, ang bana mo, ang bata mo, magtraidor sa iyo. Grabe kasakit. Ano kasakit? And ina nga kasakit na batyaganan ni Joseph. Ano nga ba in verse 37 in Genesis? They saw him in the distance, and before he had reached them, they plotted to kill him. So, sa ang natabo diri hambal ni Jacob, Joseph, kadto atong mga utod mo sa kinalawigan sa mga karnero kag mga baka. Kadto sila kung ara pa sila. Naulayo ang ginakadto, ang ginapalawigan nila. Kag layo pa si Joseph, siguro kapindok pa lang ni Joseph, kabalo na sila nga si Joseph na tuod ng gabanaan ang bayo ni Joseph ang ginimo ni Jacob, no? Hambal sa mga utod niya, before pa makalapot si Joseph, ang hambal nila, patyon. Yari. Gapakadtong atong nga utod, nga nagapermi nagadamgo, patyon tani siya. No? Verse 19 to 20. Hamba niya, they said to one another, here comes that dreamer. Yung kita mo, nang
Verse 20. Come on, let's kill him and throw him into one of the pits. We can say that a vicious animal ate him, then we'll see what becomes of his dreams. Yan, di ba, hambal niya, nagdamgo siya, nakita ko ng mga utod, mabow down sa iya. Pati ang atong nga ginikanan, mabow down sa iya. Yabi, patsyon pa siya kung lantawon ta ko na mahimo sa damgo ya. Di ba? So dito nagplano na sila, nga traidoro na nila si Joseph. Now, betrayal hurts most when it comes closest to you. So, hambal ni Ruben, si Ruben, siya ni ang panganay, pinakamagulang. Sa nabatian niya nga amo tong plano sa mga utod niya, nga ginaplanuhan nga patsyon si Joseph. Hambal niya, hindi ta na siya may pagpatsyon. Kaya wala ta sa may makuha kung patsyon ta siya. What if ihulog ta na lang siya sa bubon? Nagpabayan. No? Hindi pa mangin ang blood sa iya. So, anyway, si Ruben, gusto niya patani isalbaron si Joseph, nga hindi siya mapatay. No? Hindi ta na sa pagpatsyon, ihulog ta na lang sa bubon. And then, hambal ni Judah, well, si Judah, dira na naghalin ang descendants ni Jesus Christ from the line of Judah. Hambal ni Judah, pag-abot, hindi na lang, no? Ibaligya ta na lang siya. Tawa mo na siya. So, betrayal hurts most when it comes closest to you. Kaga mo na nabatsagan ni Joseph, no? Anong klase ka? Pamilya ka? Utod ka? Tapos traidoron mo ang utod mo. Ano kasakit na sa saging traidor mo? Now si Joseph, amo na ang nabatsagan niya. Kag dito na si Joseph gintuhulog nila sa bubot kag ginbaligya and then kapabalo si Jacob, hambal nila kay Jacob aring bayo ni Joseph, ginkaon siya sa mga sapat nga talunon o kung nga mga wild nga mga sapat. Now dito na no, ano ang natabo dito sa kabuhi ni Joseph, gin-redirect sa Ginoo. Even ang betrayal, hambal gani sa atong topic, betrayal can be God's redirection. Bisan ang pag-betray sa imo, bisan ano kasakit, no? Pasalamat ka. That is God's redirection. Nga ano nga redirection makita na natin karon. Number 2 is bisan sakit tuod nga lapit sa imo ang naga-betray, the more nga nagadulot ang sakit sa imo. So number 2 is betrayal reveals the hearts of the betrayal. Ang pag-betray, no, ang ginapakita sina hindi ang heart sa ginabetray mo, kundi anong heart sa mga nagtraidor sa iya. Now, ang lesson gali number 1 naton sa betrayal hurts most when it comes closest to you. Paano na naton ma-aplikar sa aton tungod sa mga sakit nga nabatsagan naton. Paano na naton mabaton nga ina God's redirection. Anong ginhimo ni Joseph? No? So, ang application sinasang naton yung point number 1 is bitterness or anger must be eliminated through forgiveness. Grabe, bisan ano kasakit, bisan ano ka, imagine, ano na ito pala ginhimo sa mga utot ni Joseph? Anong ginhimo niya? Para mabato niya, ma-acquire niya ang redirection sa Ginoo. Ang pagliwat sa Ginoo sa iyang kabuhi para mabato niya. Anong ginhimo niya? He forgive. No, gin-forgive niya ang mga utot niya, ginpatawad niya. No, imagine, ginuhulog ka na sa bubon, tapos ginbaligya ka pa, kuna mo nang himuon sa aton. Kaya tayo magpatawad. Pero sa Joseph, sakit-sakit, pamilya mo mismo, ginunay ka sa pamilya mo, magamal ka kuro, okay pa siguro kung upod ko lang sa akon nga palahalban mo, pero mismo utod ko, nagbaligya sa akon. Daman na lang mahambal ni Joseph, daw kampante si Joseph pagkadto dito, siguro si Joseph malipayon nga nagkakadto dito sa mga utod niya,
nga makita mga utod niya nga, syempre nagabantay dito, kaano ka na kung ikaw nga utod, tapos pagkadto ka sa utod naman, tumalipay ka. Pero ang ina nga kalipay, pagabot ganito dito, plano sila nga patsun ka, ano kasakit sa part ni Joseph, kag after sina, ginbaligya pa siya, pero ang ina ang natabo, after so many years, nga ang mga utod ni Joseph nagakinanglan sang bulig, ginpatawad sila ni Joseph. No? Ginpaligyaan sila sa mga pagkaon para makakaon sila through forgiveness. So sa aton, sometimes ang aton yung mga feeling na taman kasakit, taman ka hurt, pasalamat kita ginpakita na sa Ginoo, no? Para makita naton ang iyang redirection. Now, number 2, betrayal reveals the hearts of the betrayal. Sa imong love life, okay lang nga makita mo subong nga ginatray-traydoran ka sa partner mo. No? At least, ipakita sa Diyos kung ano siya. Di ba? Makambal ka nga sakit-sakit dito yung ginimo sa akon niya, gininto ako. Abi ko ang ginbakalya nga bulak para to sa akon. Abi ko ang ginbakalya nga chocolate para sa akon. Tapos ay gali ang nagkaon sa chocolate. Sakit dito ya. Well, it's okay. No? Okay lang na. At least ang ipakita sa Ginoong heart, ang heart siya nag-betray sa imo. So, it is God's redirection para i-save ka sa sina nga tao. No? Although masakit, pwede same sa kay Joseph, sakit gito ya. Pero, ginpakita ito ni God para i-redirect ang kabuhi ni Joseph. Ni Joseph. Now, bisan, anong application naton sa aton nga point number 2, no? So ipaminsaro naton nga bisan sa pinakapait or pinakasakit sa aton nga kabuhi, no? Ang kamot sa Ginoo ara nga nagaupod sa aton. Ang kamot sa Ginoo nagapanghikot sa aton. Although bisan sa pagbetray, no, makambal ka ba nga, Lord, imo pa bala pagbuot nga traidoron ko sa akon nga hindi gugma? Well, si Joseph, ang pag-traidor sa iya, it is God's hand yapon nga nag-hold sa iya. Nga paagi sina, bisan sa kasakit, gani sa aton nga kabuhi, may plano sa gihapon ng Diyos. Sometimes sa aton nga kabuhi, ka-question kita, Lord nga, muna ba sa ko, Lord nga sakit-sakit daw, Lord nga daw grabe kita ang bagyo nga nagyan ko sumong. Pero wala kita kabalo, still God's plan, still God holds you in His arms. Nga ina redirection para sa imo, redirection para sa aton, redirection para sa kay Joseph. Bisan sakit-sakit kaayo. And last one, number 3 is betrayal can be God's means of God's redirection. Ang betrayal amo na siya nga bago sa aton nga point nga sa aton nga title sa message kanya. No? Betrayal can be God's means of God's redirection. No? Hindi ka maghinayang kung gin-reject ka o kung gin-betray ka, can be, ang rejection can be applied sa damo-damo nga butang. Ang rejection, pwede ka ma-reject sa pag-apply mo sa trabaho. Ang rejection, pwede ka ma-reject sa pagkuha mo sa board exam. Ang rejection, pwede ka ma-reject sa pag-apply mo abroad. Ang pag-reject, pwede ka ma-reject sa imo nga mga plano sa handom nimo. Why? Because may mas plano ang Ginoo sa imo. Tapos ang gagawin siya, Lord, nga wala ko kakapasa sa akong board exam because God has a plan for you. Lord, nga nakuha ko sa trabaho ko, nga napahalin ko sa trabaho ko because God has a plan for you. Imagine, 10 years ko sa Locwest East, regular employee. So nga naghalin ko sa akong trabaho because God moves me and ang Ginoo nag-redirect sa akong life. Hindi pwede nga magtigulang ka. Imagine mo lang, magtigulang ka, mag-60 ka, magwa ka sa Locwest. Ano na nang itsura natin magpagwa ko 60 na ako sa Locwest. Kahit regular employee ka, hulaton mo mag-60 ka pa, mag-retire ka. 10 years ako sa Locwest. Kung nakita ko, mamahal ko, everyday ako ng routine sa akong gabuhi. Kaya I never in my mind, mga mahal ko nga, mahalin pa ko sa Locwest. But,
sa gulpi lang, no? Suddenly, pagkabugta, umuwi na ako sa Lopez. Para sa ako, daw, may paghinayang man ko, because siling ko, tani ko na ako sa Lopez, 15:30, may ginabaton ako. No? Tapos pagka-December, damo-tamo sa mga ampaw. No? Kung December, kititamo sa may nag-abot sa imo, nga mga suki mo na nga mga customer sa Northwest, no? Naghahatag sa imo, mga tenant. No? So, ang mga tenant, gapadikit gina sa guard, sa mga gwardiya. No? Pagka-December guard, hindi mo na siya. So, sometimes, sige pa, ipahinayang ka, but, if you will see the redirection of God sa aton nga kabuhi, medyo may panghinayang ka, pero isa sa mga ways ang Ginoo, no? Nga i-redirect ka. So, siguro, gahambal ang Ginoo. Ikaw, 4 ka katuig sa seminary, tapos harap ka lang da. No? Sometimes, ang nagkakatabo sa aton, medyo may panghinayang, nga Lord, nga wala akong makapasa sa akon nga gina-applyan niya trabaho, nga amo to tani makabulig sa akon. No? Sometimes ang atong rejection, sometimes ang atong betrayal can be applied sa nagkakatabo sa atong nga kabuhi nga hindi madayon. No? So, si Joseph, sa ngaran siya sa bubon, siguro nga pamisa siya, Lord, nga ginpadamgo mo ko nga mabow down ang mga utod ko sa akon, but why is it nga ari ko sa balot, ari ko sa bubon? No? So, Lord, sabi ko masimba ang mga gautod ko sa ako, ang mga ginikanan ko, but why is it nga ginawaari ko subong sa slavery, gibaligya siya. No? So, yan ang tutanan, isa plano sang Diyos para i-redirect siya para ang kabuhi niya matuman ang iyang gusto sang Diyos sa iya. So, anong gusto sang Diyos? Tagaan siya sang posisyon. Kabalo ka ng lesson dito, ang bubon, nanging waiting shed ni Joseph. Bisan sa life mo, siling mo hopeless ka na, siling mo wala na tsansa, pero that is waiting shed. Anong waiting shed? Gahulat ka lang kung saan ang hulagon sa Ginoo. Nanging pahuwayan mo siya. Sa si Joseph para sa bubon, nanging waiting shed ni Joseph ang bubon. And, sometime naging baligya siya, ginbetray siya sa mga auto niya, di ba? Ginbaligya siya. Gindala siya sa Egypt. Kaya dito sa Egypt, nangin ulipon siya ni Potiphar. Ang iya nga pag-travel, alin sa bubon, pagkato sa Egypt, nangin free ride. No? Nangin free ride niya to. Kaya nga, di ba nakakato sa Egypt na wala sa sangbayan? Wala sa sangbayan, nakalabot sa Egypt, free ride niya to. Kag dito sa Egypt, dito na nag-work out ang redirection sa Ginoo. Halin sa pagka-preso, tapos dito sa presuhan, gin-bless sa Ginoo. Nagkanto sa palasyo, and then dito sa palasyo, siya ang namuno sa palasyo, siya ang nag-manage, kag second to the highest rank ang nakuha niya. Imagine, kung wala siya ginbaligya dito, pag wala siya gintagaan sa free ride pagkadto sa Egypt, paano nakuha ni Joseph? Paano siya nakalabot sa Egypt? Imagine ko na ng plano sa Ginoo. Sometimes ang plano natin nga makamag kita hopeless kita. Sometimes makamag kita we are rejected by people and we are rejected by God, pero wala kita kabalo. Through paagi sa to, sa sinahan ng mga butangan ng kakatabo sa aton, ang kamot sa Ginoo nag-redirect sa aton. Sometimes kinanglan lang natin batunod, bisan masakit. Diba? Kaya kung hindi natin pagbatunod, gagawin hindi kita mag-forgive, ang redirection sa ni God, hindi maabot sa aton. Although si Joseph, kung wala niya ipatawad, ang iyang mga utod, ano ba nakasakit? Mismo family mo ang nag-betray sa iyo. Imagine, ako hindi ko na siya ma-imagine kung ano siya kasakit. No? Tungod, wala ko pa naranasan nga i-betray ko sa akong kabataan, i-betray ko sa akong ginikanan, i-betray ko sa akong mga utod, i-betray ko sa akong asawa. Pero si Joseph, naagyan niya, gin-betray siya sa mga utod niya. Okay lang siguro i-betray ka sa mga amigo mo, hindi lang sa pamilya mo. Pero, ato tanan, natabo ang redirection sa Ginoo sa iya through forgiveness kag through man sa pag-accept sa atong mga butang sa iya.
So sometimes sa aton subong mga young people, if you feel rejected sa mga amigo nyo subong or may mga nag-betray sa inyo, hindi mo magpanghinayang. Gina-redirect ang Ginoo ang inyong life. Sometimes sa inyong tawo, gipakita sa Dios that they are not worthy for you. So that is why kung sino man ang nakabatsyag sila sa mga date kahapon, okay lang. Hindi ka magpanghinayang kung nakakikay-betray. God is redirecting your life. Hindi siya karapat-dapat sa imo. No? So, pero, para lang manginara sa imo ang redirection sa Ginoo, learn how to forgive. Patawaran siya. Learn how to love again. Tungod ang aton nga, anong hapon is about love. But we are celebrating the love of God, the love of Jesus Christ in our life. No? So, amo na siya yung kagang pinaka namin nga gugma nga katuan naton, the love of God, ang God niya hindi again mag-betray sa aton. No? God will never betray us. Hindi yan magpabaya ang Ginoo. Pasugtan lang pala sa Ginoo nga makadto ka sa wala sing pulos. No. Ato nga tawo para sa Ginoo magaba niya, ina nga tawo hindi na mapuslan sa imo kabuhi, ipakita ko na subo ko na ng kolor niya. So if God showed kung ano siya nga klase, it's okay. Maybe it hurts. But thanks God. Pasalamat ka sa Ginoo, ipakita sa Ginoo mas early pa. Yeah. Sometimes amo gina-permi ang gina-advise sa mga ginikanan sa mga bata, di ba? Ambal ko amo gina-permi pero nabasahan ko sa Bible amo gid man dapat gali. Nga ginapakita sa Dios kung ano siya tungod God wants to save you from that person. No, gusto sa Dios i-save ka sa sinang persona. That is why mas early pa ginapakita sa Dios kung sino siya. So, God's redirection even ang betrayal. Pero ang pinaka namin lang nga hindi kita pagtraidoron, rely on God's love para wala sang traidoranay nga matabo, and accept the hardship of your life as God's redirection. May nga niya sa tayo. Kato kita sa ito ni Lord sa puso.